Ayaw uminom. Kain po. Hello po mga kamana, ngayon nga po ay kami po ay pupunta sa area 2. Kasama po natin ay si Kuya Ariel nga po. Bali nga po, itinanghali na nga po kami ng Saka Dini. Ayan nga po at nandito na po tayo. Atin po munang sasamahan si Kuya Ariel na mag-ulan ng kabayo. Ay maigi din po talaga at si Kuya Ariel nga po ay saktong pasaka din. Ay dahil kung hindi nga po, di ako'y lakad ay talagang pagkakalayo din. Tas yan ng init pa. Di yun nga po kaya sabi ko kay Kuya, isamahan ko na nga din po siya pag-uulan ng kabayo. Dito nga po sa part na ari, dito lang naman po talaga si Kuya Ariel nag-uulan. Yun po kasing puting kabayo na may anak, isa kanya nga po yun. Ay naari po sa wakas sa ilang minuto naming paglalakad, inatanaw na din namin aring kabayo. Ay naay po at tingnan nyo naman aring panahon, sobrang init. Ito nga pong aming nilalakaran din ay talaga mga bitak-bitak na yung lupa Kaya po kapag ikay maglalakad dito ay talagang ingat-ingat din po at kadami-dami nga pong butas na ring mga dinadaanan. Tingnan nyo po at lubak-lubak. Sa sobrang kainitan ay talagang natuyot na nga po ari. Ito nga daw po ay dating tubigan, kaso nga po hindi na naaasikaso kaya nagkagana na nga po. Pati yung parting are talagang bitak-bitak Kapag hindi inula ang kabayo ay talagang nakakaawa. Si Kuya Ariel nga po hindi na nga po nagdala ng tubig dito. Meron din po kasi ditong parte na yung ibang mga part may mga tubig-tubig kaya doon na lang po pinapainom. Tapos ang gagawin nga lang po namin din ililipat nga lang po ni Kuya Ariel itong kabayo doon sa lilom. Hindi rin naman po magugutom aring mga kabayo at pagkakakapal naman po din ng damo. Abay tingnan nyo naman po at kabilis ng panahon ay anong laki na ring bisiro. Nung last ulan namin din kasama ko pa si Kuya Kapanganay Gutom. Ari, kabilis Laki na. Ano? Baka tinakainom na kung saan. Baka. Nainsalit inom ano? Ano yun? Kalabaw? Oo. Init na init yung kalabaw nakatubog. Ay! Tika. Oo. Utis. Oo. Inom na. Ayaw uminom. Yung kalabaw, init na init. Nakatubog. Ayan po at ililipat na nga po din aring mga kabayo din sa may ilalim ng puno para naman po lilom. Ayan, ang sakit din naman po sa balat na ring init Lalo na at gana ring oras talagang tirik na tirik po ang araw. Tingnan nyo po aring kalabaw Init na init ay nakatubog na nakatubog. Wari ko yan ang sarap ng ligo na Ano kalabaw? Masarap wari ko ang iyong ligo diyan. Init na init. Nakatubog na nakatubog. Pag gana rin naman po kainit ay talaga ikay mapapatubog. Yan din malilom. Malilom na din Ala, kinakat Ganun pala pag kinakat Minangat-ngat. Oo, kuya.
Ako dito na. Intayin ko na si Lolo. Wala. Bye-bye. Kainit, pati. Kaya nga. Ano yung lolo mo? Kuya. Salamat. Ingat. Tayo po'y dining muna sa area to. Hindi ni Lolo na ipasok yung kanyang tricycle. Bye-bye. Ngayon nga po ay ako po'y magluluto ng Mami Minandaldini. Ayan ho, at kayo'y may bago na namang matututunan sa akin na recipe. Meron nga po akong daladining makapuno, ari po'y galing pa sa bayan. Hindi ko na nga dapat po ari ibo-voice over, kaso nung nag-e-edit po ako, irinig na rinig yung kantahan dun sa kabila. Yung kapitbahay po kasi namin dito, nung nagbablog ako, ang lakas ng speaker. Tapos nagpapatugtog. Tapos nung nag-e-edit ako, rinig na rinig po pala. Di ayun po, ang ending, magbo-voice over tayo. At ayun nga ho, mabalik po tayo dini. Ang gagawin po natin dini sa makapuno ay kakayudin lang po natin. Dapat nga ho, gagamitan ko arin nung pangkayod na pangbuko salad. Kaso, masyado po palang malalaki yung pagkabitak nun. Kaya ho, ang gagawin ko na lang ay kayod para po mas pino. Nang matapos na nga po tayo magkayod ay ari po at tayo po'y magdidikit na. Kagandahan lang po talaga dito sa area to kapag magluluto ay libre talaga sa gatong at hindi na po kailangan ng gas. Dahil syempre po, yun naman panggatong dini ay pulot-pulot lang po sa tabi-tabi. Di kahit ilang beses ka po magluto ay ayos laang at hindi po aksaya. Yung gantong uyo po o kaya ay bunot, talagang mabisa po kapag ikay magpapadikit. Mabilis po bang umapoy? Di ayun po, di pagkatapos saka ho papalsakan ng mga tuyong sanga. Ito pong makapuno ay dapat po ipino talaga, kaya ang ginawa ko po ay pinino ko po nitong kutsilyo. Madali lang naman po itong pinuhin dahil ito po ay malambot compare po sa niyog, talagang matigas. Yung mixture po natin, ito po ay cornstarch lang. 2 cups po ng cornstarch, tapos lalagyan lang po natin ng tubig. Tapos, haluin-haluin lang po natin hanggang sa matunaw. Ihanda lang po natin yung ating kawali, tapos painitin po ito. Tapos, lalagyan po natin ito ng condensed milk. Pero, ang ilalagay ko po dito ay yung nasa sachet po na condensed milk. Dahil nung nabili nga po ako, inaubusan na nga daw po nung nasa latang condensed milk. Kaya, ito na lang po nasa sachet yung gagamitin natin. Okay na din naman po ito, mahalaga po yung makapagluto tayo. At dahil nga po yung condensed milk natin ay maunti, kaya ilalagyan po natin ng asukal para po hindi siya matabang. Yan po, haluin-haluin lang po natin hanggang sa mag-caramelize po yung gatas. Kapag nga po okay na, ay ilagay lang po natin itong makapuno na atin nga pong pinino kanina. Haluin-haluin lang po natin hanggang sa mag-mix po yung dalawa. Tapos ayan po, atin lang pong haluing maigi hanggang sa medyo kumati po at ma-absorb nga po nung makapuno itong ating mixture. Kailangan po talaga is halong-halo para po hindi masunog yung ilalim. Kailangan din po na kapag nandito na tayo sa part na ari ay hinaan na po natin yung apoy. Kaya po ang ginawa ko na lang dini ay binawasan ko nga po yung gatong para mahina yung apoy habang niluluto natin ari. Tapos kayo na din po talaga yung magtansya kung gaano katamis po yung gusto nyo. Pwede po kayo mag-add pa ng condense or asukal kapag po nakukulangan kayo. Pag naman po gana na yung texture, pwede nyo na din pong ahunin yan at yan po ay pwedeng-pwede na. Naglagay lang po ako dito ng 2 Bear Brand, pero pwede nyo pong gamitin ay yung powder sugar, pwede rin po yun. Ito po yung magiging pinakampang coat na gagawin natin. Tsaka before po pala tayo magbilog nitong makapuno, ay siguraduhin po natin na palamig na natin para po hindi mainit habang binibilog natin. Ito na po yung ating nagawa. Ang dami rin hong kinalabasan. Tapos meron pa po hindi tayo nabibilog. Kasi ho yung ating gatas ay wala na. Yan. I-taste test naman po natin. Ang sarap po. Alambot niya. Nung minsan pa po kasi ako nagkikrave ng gantong makapuno candy. Ewan ko kung makapuno candy o makapuno balls. Basta yung pong may nabibili kasing makapuno. Dun sa palengke, natig sa 10 isang balot. Tapos maliliit po yung pagkakabilog, mga kaganon.
Eh yun po, ano pa, kumbaga yung lasa nun medyo matigas-tigas. Eh ito ho ang lambot. Tsaka sakto lang po yung tamis. Ang sarap. Sa wakas, craving satisfy po. Kain po. Sarap. Kami po ipaalis na ni Lolo. Nagsasara lang po si Lolo Dini ng gate. Higitin ko na, Lolo. Ang bigat. Hindi talaga yan. Uwi na si Lola. Kanina pa si Lola. Anong oras? Nauna pa siyang umuwi sa bahay bago ako Aba. pumunta sa Linang. Kung di siya di dadaan.